Eh, Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag long division. So, we have a couple of problems that I have written here. We have number 1. So, start na tayo. 63 divided by 9. So, kung ano yung multiplication, para na siyang pinaliktad na multiplication. So, this will be just like yung product, no? Multiplication. So, multiplication, we have 9 times 1. And this will become the product. Dito yung product ng multiplication. And sa division, binaliktad lang natin. Nandito na yung product. So, ganun lang siya. So, ito yung multiply, 9 and 1. So, dito is 9 times 2. 18 ang product niya. Ang hanapin lang natin dito is yung product niya. Or sabihin lang natin, ilang beses mo makukuha na yung 9 sa 63? Ilang beses nga ba? Meron tayong 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. So, yan. We have here is 63. So, bilangin lang natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 times na makukuha natin yung 9 sa 63. So, we have 7. That's an easy answer. Ngayon, we have 9 divided by 36 divided by 9, which is clearly, nakita natin na kanina, which is 9, 18, 27, and 36. So, ang sagot dito ay 1, 2, 3, 2, 3, 4. So, 4. 9, 8, 7, 36. So, 4. Nabas mo makuha yung 36 sa 9. So, dito naman, sa number 3, ilang beses mo makuha yung number 4 sa 28. Basically, magbibilang ka lang para ka lang ulit magsasaulo ng multiplication table. Yun nga lang, magkabalik siya. So, 4 times 1 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 2, 4 times 3 is 12, 4 times 4 is 16, 4 times 5 is 20, and we're so close. 4 times 6, 6, 12, 18, 24, 4 times 7, 7, 14, 21, 21, 28. So, ilabas yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang sagot dito ay 7. Kasi 7 times 4 is equals to 28. So, that is that. Binaliktad lang siya ng multiplication. You see this, 9 times 4, 9, 18, 7, 36. Siya yung product sa multiplication. We have here 9 times 7, 63 ang naging sagot. So now we have our next problem. 200 divided by 5. So nakikita nyo dyan, this is very long. Hindi pwedeng magpila ka lang ng 5, 10, 15 hanggang 200. Kung mahaba pasensya mo, you can count it. But ngayon, gagamit tayo ng long division para mas mapag-basic ang pag-divide dito. So, you just gotta follow my steps. So, hindi natin i-divide yung 200 sa wall 5. Ang gagawin natin dito is paikli natin. Ito muna yung i-divide natin. So, 20 divided by 5 muna. 20 divided by 5 is 4. 4 times 5. So, ito ang second step. 4 times 5 is 20. So, minus 20 minus 20, 0. Bring down 0. The next is, i-divide ulit natin. I-divide natin itong 0 sa 5. 0 divided by 5 is 0. Next, 0 times 5. Bakit ko minultiply times? 0 times 5 is 0. So
So 0, 0, and 0. So ang sagot yan is 40. So sana nyo follow nyo yun. Pwedeng slow down nyo yung video. Meron pa naman tayong dalawa pong practice problem para dyan. And next, we will go to decimal. Kasi this is different than the other one. So we have 4,200 divided by 7. Okay, so this is easy. So ganun ulit, kailangan natin iwalay. Masyadong malaki pag 4,200 divided by 7, diba? So dito muna natin sa 42. So 42 divided by 7. So 42 divided by 7, you just gotta count 7, 14, 21, 28, 35, and 42. So have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 42 divided by 7 is 6. So lagay natin yung 6 sa taas. Next, 6 times 2. 6 times 2, 42. Minus natin, lagay natin dyan. 42 minus 42, 0. Bring down this 0. 0 times, so now we will divide this. 0 divided by 7 is 0. Next is multiply it again. So 0, dito muna, dito lang ha. Not in 6. Dapat 0. 0 times 7 is 0. So we just gotta do this 0, bring down this 0, and again we will do this again. Just gotta repeat the process hanggang maubos yung mga nandito. So we have this, we need to divide this again. 0 divided by 7, divide this, we got 0 again kasi 0 divided by 7 is 0. Next step is 0 times 7. Multiply ulit natin siya. And 0 ang sagot doon. So minus natin 0. So maybe bring down pa ba? Wala na. So sagot doon is 600. Sana na ako magpalit ng kulay. Okay. 600 yan. Next, we have number 6. We have 40 divided by 2,400. So, paano yan? Hindi natin pwedeng i-divide like hindi pwede dito. 24. Look at this. Mas greater yung 40 kaysa sa 24. So, ilang 40 mo makuha mo sa 24? That's nonsense, right? So, kailangan natin extend to. What if gawin natin sa 240? So, 240 divided by 40. Hindi siya ganun kahirap. So, hindi ko pa natuturo sa inyo yung fraction. Ang matchpet, meron pang isang way kung paano mag-easy to. So, take this thing, 240. This is a fraction. Divided by 40. This is the same as like this. Pareho siya ng ganito. 40 divided by 240. Parang ganun yan. Parang 240 divided by 40. This is 240 divided by 40. They're all the same. Yung kanina yung first problem. Pareho lang siya ng ganito. 63 divided by 9. That other problem is 36 divided by 9. Pwede mo siyang ganyan kagay. That is what it is. So basic na. So ngayon, we have this. You know what? Mas madali kapag ganito. This is so easy. What all we need to do is cancel the 0. Prang. So, wag yan. So, nga. Dito pala. So, there you go. Cancel the 0. So, hindi natin pwede cancel yung 4. So, sa akin lang to guys. Pag may nakita ko yung sa fractional, sa numerator may 0, sa denominator may 0. I-cancel nyo lang. So, matitira dyan is 24 divided by 4. So, what's the answer then? So, we just gotta count. Ilang 4 makukuha mo sa 24?
6. Kasi 6 times 4 is 24. So 6 ang sagot dyan. 6 ang sagot dyan. Next, we're not done yet because we still have other digits to bring down 4. So 6 times 4. 6 times 40. 6 times 40, ang sagot yun is 240. So to confirm our answer, yung last na tinuro ko natin is 40 times 6. 6 times 0 is 0. 6 times 4, 6 will be 824. 240. So correct siya. Now we just minus this off. 240 minus 240 is 0. Bring down the 0. Then 0 divided by 40. We have this. Ganyan. Pwede mo siyang ilagay ng ganyan. We can cancel the 0. No, we can cancel the 0 here. Wow. Wow. So mga 1/4 tayo. But 0 divided by anything is 0. So that's another line. Law of math. So dito na pala nabibreak yung rules na yun. So 0. So 60 ang sagot dito. So we just gotta type it here. So 60. 2,400 divided by 40 is 60. Oops, move ko natin isa. Okay. Next, move na tayo sa number 7. So, ganun ulit. Long division ang gagamitin natin dyan kasi hindi siya ganun ka-define. So, pwede nyo rin gawin ganito. Yan. Pero, that's not long division. Pwede nyo siyang i-transform sa mixed fraction, which is ganito. 5 times 7 is 35. So, dito mo lang 5 times 7, 5. 38 minus 35, yung aling na 3. Okay. This is called mixed fraction. Maybe sa mga next lessons ko, I think yes, matuturo natin yan. So we have 38 divided by 5. Ilang 5 mo ko as 38? So ang basic na gagawin dito is just gotta do this, the multiplication way. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So looks like we cannot exceed 38 kasi pag pinunta natin 40 dyan, this is nonsense. It is greater than 38. So mag-limit lang tayo ng hindi mag-grade dito sa nasa loob dito. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. So next step, 5 times 7. 5 times 7 is 35. Minus natin to. 38 minus 5 is 3. And now we have this thing. Hindi natin pwedeng like i-divide to. I-divide to. This is nonsense kasi wala na siyang digits dito or kung ano pang digits yan. So this is decimal. Pero wait, I remember something. So I think yes, on. We're not satisfied with number 3 yet. We need to do is kailangan natin gawin is maging 0 yung decimal natin. And dun tayo magiging satisfied. Pero okay na yung sagot ng 7.3. Approximation na yun yung value ng kukunin natin. This thing. Approximation na yung 7.3. Pero ang real answer is, para makuha natin, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng 0 here. So, i-bring down natin yung 0 na yan. Tapos, i-divide natin to. 30 divided by 5. So, ilang 5 mo makuha sa 30? Diba? 6 times 5 is 30. And the next thing is do this again. Multiply natin yan. 6 times 5. Tapos lagyan natin negative sign dyan. 6 times 5 is 30. Baba natin. 30 minus 30 is 0. So dito, we are satisfied. Lagyan pala natin ng point dito.
So here, we are satisfied with our answer. So ang real answer dito is 7.6. So we have our next problem para ma-practice pa tayo. This is 43 divided by 8. So let's write our problem in long division way. So we have 8, 43. See, there you go. Now we just gotta get it. So again, hindi siya divisible by 8. All we need to do now is multiply again. Pagbilang 8 times 2. 8 times 1 is 8. 8 times 2 is 16. 8 times 3, 24. So kung solve nyo yun, 8, 16, 24, 32. Kung solve nyo may mga product yan. 40. Mag-stuff na tayo dyan. Bawal tayo mag-exit sa 43. Kasi 8 times 6 is 48. Which is less than 43. And greater than 43. Or somewhat like that. So, stop tayo sa 40. Magpipilang na tayo. 1, 2, 3, 4, and 5. So, uli pa to. We have 5. Next step, 8 times 5. 8 times 5 is 40. Minus, lagi na minus. 43 minus 40 is 3. So, we're not satisfied with that answer. So, maglalagay tayo ng 0. Because that is only approximation. So 0, maglagay tayo dyan. So we are going to divide it to 30. Divide 30 by 8. So notice na hindi rin ulit siya divisible. So we're going to repeat the other process that we did earlier. So 8, 16, 24. We cannot exceed 24 because 8 times 4 is 32, which is greater than 30. So hindi yan nakukunin natin. Bibilang na lang tayo ng 1, 2, and 3. So 3 ang nalagay natin dito. So next step, ganun ulit. Ulitin natin yung ginawa natin kanina. 8 times 3, 24 minus, so alam nyo na to, power 1 here, so magiging 10 to, 10 minus 4 is 6, this becomes 2, 2 minus 2 is 0, and we're not satisfied yet. Hindi pa rin tayo satisfied because hindi pa rin siya nag-equal ng 0. So we're going to add another 0, bring it down. So ngayon, let's try it again. So next, we're going to use grade 60 divided by 8. So 60 divided by 8. Notice na hindi ulit siya perfect, which means magkakaano naman tayo, magkakagulo naman tayo. So just pagbibilang ulit tayo. 16, 24, 30, 30, oh wait, 8, 16, 4, 38, 32, 40, nalilito ako sa basic, 48, 54. So we cannot go exceed 54 kasi 8 times 8 is 64, which is 64 ba? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54, 63. So which is so far, which is greater than 60. So hindi yan pipili natin. So bilangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 ang ilalagay natin sa taas. 60 divided by 7, and bumultiply ulit natin. Let's use blue or rainbow na yung ating 7 times 8. 7 times 8 is 56. So we're going to write it here. So borrow 1 again, magiging 10 to, 10 minus 6 is 4, this becomes 5, which means this becomes 0. Next, we're not satisfied again, okay, because this is 4. So maglagay pala tayo ng decimal dito, so 0, maglagay ulit tayo ng 0. So bring down that 0. Notice that divisible na siya. As you can see here, it's divisible.
So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, 5 lang ilalagay natin dito sa taas. Next is, we're going to, ano na siya? We're going to multiply it again sa 5 times 8. 5 times 8 is 40. Minus and 0. So, where it looks like we are satisfied with our answer. Kasi nag-equal na yung decimal sa 0 sa baba. So, we're going to define our final answer as 5.3750. And that's pretty much it. So, thanks for watching. Sana may matutunan kayo dito. And I know my mic, yung microphone ko, it's bad. My background, like writing. But I know it will improve soon. Maybe a month, 2 months. Kasi kung makakakita nito, it's very cringe. Pero I'm doing my best to help people. Thank you.